The Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. So yung sinasabi kanina pa to, nababanggit, lahat ng generation, mabuti pa rin ang ating Panginoon. Ganito po yan mga kapatid, mamamatay ka na lang, mabuti pa rin ang ating Panginoon. Mapapagod ka na lang, mabuti pa rin ang ating Panginoon. Susuko ka na lang, pero hindi susuko ang ating Diyos. Kahit kapos tayo, ang Diyos hindi kakapusin. Amen? Kasi ang kabutihan ng Diyos, ganito po yan kapatid, tumatagos ang kabutihan ng Diyos sa karumihan natin. Alam mo, kahit marumi tayo, mabuti pa rin ang Diyos sa atin. Yun ang na-realize ko. Tumatagos ang kabutihan ng Diyos sa kahinaan natin. Tumatagos ang kabutihan ng Diyos sa kahihiyan natin. May mga bagay tayong ayaw natin sabihin, pero mabuti pa rin ang Diyos. Alam mo yan, kapatid. Tumatagos ang kabutihan ng Diyos sa kasalanan natin. Ito ang matindi. Kahit alam mong nagkasala ka, ang Diyos hindi ipagkakait ang kanyang kabutihan. Sino dito ang hindi nagkasala? O pag nagtaas ka ng kamay. Amen? Pero ito matindi. Kahit dumaranas ka ng pighati, ng pain, mabuti pa rin ang ating Diyos. Sasabihin ko to kasi sinulat ko to dito. The pain is real, but the goodness of God can heal. Niloko ka, pinagtulungan ka, pinagtaksilan ka. Ito hindi sila naging mabuti sa'yo, pero alalahanin mo, naging mabuti pa rin sa'yo ang ating Panginoon. God is still good to you. Kahit yung sitwasyon mo, parang hindi mabuti sa'yo. Amen? Meron po akong isang kwento, dito na po tayo dadako. Merong isang kwento sa Biblia, Pastor. Ang pangalan niya ay Asap. Ito hindi yung pinagmamadali ka, corning joke, hindi pang anniversary. Si Asap, mga kapatid, ay isa siyang psalmist. No? Pangalawa siya sa pinakamaraming nasulat na salmo sa Book of Psalms, sa mga awit. So, ang pangalan niya Asap. Alam niyo po, napakasipag ng taong ito. Worship leader po ito. Worship leader. Pangalawa siya kay David sa may pinakamaraming nasulat. At sabi niya doon sa Psalm chapter 73, verse 1 to 2, sabi niya, surely God is good to Israel. Sabi niya, alam kong mabuti ang Diyos sa Israel to those who are pure in heart. But as for me, makinig po kayo mabuti, but as for me, my feet had almost slept. No, natulog. I had nearly lost my foothold. Ano ibig sabihin niyan, Pastor? Meron po yung metaphoric illustration. Ganito po yan, mga kapatid. Makinig po kayo. Sabi ni Asap, ganito ang nakikita ko. Alam kong mabuti ang Diyos, pero para sa akin, para akong umaakyat ng bundok, ang problema, muntik na akong mahulog. Kasi yung nawalan ako ng tatapakan. So, sa madaling interpretation, etong si Asap, naglilingkod sa Diyos. Ang problema, muntik na siyang sumuko. Muntik na siyang umalis sa ministry. Muntik na niyang iiwan yung church. Muntik na siyang umalis sa presensya ng Diyos. Naglilingkod siya Pero ang problema, ba't ganun? Tanong niyo sa akin kung bakit. May nakita kasi si Asap. Ito ang problema kapag kami nakikita Huwag mo tignan katabi mo. Ito ang problema kapag may nakikita, mga kapatid. Ito ang nakita ni Asap. Verse 3, for I envied the arrogant when I saw the prosperity of the wicked. Sabi niya, nagagalit ako. Kasi kung sino pa yung masama, yung pa yung yumayaman. Ito matindi sa verse 4, they have no struggles. Their bodies are healthy and strong. Kung sino pa yung masama, yun pa yung yumayaman. Kung sino pa yung masama, yung pa yung malulusog. Ako na Kristiyano, suki ng amlodipine, metoprolol. Alam na ng mga nagme-maintenance. Exercise, no?
Kung sino pa yung masama, kung sino pa yung nakakulong, yung panananalo sa eleksyon. Di ba magtataka, ba't ganun? Yun din yung nirereklamo ni Ian eh. Yun din yung tanong ni Asap eh, Lord, bakit ganito? At naalala ko nung time na, alam niyo po, praise God, simula nung binalik ako ng Panginoon, never po akong umabsent. Katalagang yaya pong pastor. Hindi, sa kabutihan ng Panginoon. 2 beses lang ako umabsent. Kaya po ako umabsent, kapatid, na-COVID kami. Katawa si pastor, na-COVID kami ng 2 linggo. Tapos hindi ko alam kung may COVID ba talaga ako. Basta yung pansit canton, hindi ko na naamoy. Yun po totoo. Katakot-takot ng mga injection ng mga tinurok-turok sa akin noon para mawala lang. Tapos ito, pinagtataka ko, yung kapitbahay namin, walang face mask, walang face shield, yung parang Power Ranger ka, noong time na yun, naalala nyo? Wala silang ganon. Tapos nagiinom araw-araw. Tapos walang COVID. Sabi ko, ano ba to? Parang yun ata yung sagot sa COVID Ako na naglilingkod sa Panginoon, na COVID, tapos yung pinapahalagahan kong araw, nanakaw pa sa akin. Tapos itong araw-araw nagiinom, hindi na nanakaw sa kanila yung araw-araw na pag-iinom nila. Lagi silang present doon, nagbibideo okay. Di ba kayo nagtataka mga kapatid? Sabi ko sa Lord, bakit naman ganito? Kung sino pa yung kung sino pa yung hindi Kristiyano, sila pa yung parang walang problema, walang sakit. Tapos ang hahaba ng buhay. Diba? Nakaka-Kristiyano, gusto niyan, makagraduate na Nasa presensya ng Panginoon. Sabi ko, sino pa yung ang haba ng buhay. At ito matindi, mga kapatid, isa pang testimony. Na, alam niyo naman po lahat, na ako po ay nagkasakit. Nung time na sinuko ko ang buhay ko, sumuko naman na, pero sabi ko, magpapastor na ako kasi kinausap ako ni Pastor Jim. Nagkasakit po ako noon. Alam niyo po, Friday yon, nung Thursday ng gabi, nagbi-ministry pa kami nila Brother Sed. Meron kasi kaming Bible study. Tapos, nung gabing yon, nagme-meditate ako ng Word of God. Talaga naman, yun ang ginagawa ko Tapos, kinaumagahan, kumakabog yung dibdib ko, hindi ko alam, tapos pinagpapawisan ako ng malamig. Tumapat na ako sa araw, hindi ko alam kung bakit, ang lamig-lamig pa rin. Then, isang oras makalipas, tinataningan na ako ng doktor, alam mo, baka bukas wala ka na. Sabi ko, ano nangyayari, Lord? Parang kahapon lang, nagmi-minister kami, ngayon, tinataningan na buhay ko. Pero praise God, pinagaling ng ating Panginoon. Ito po, kung di magaling, wala dito sa harapan nyo. Ito pa matindi. Di ba, nagkasakit nga, mga kapatid? Tapos, inaraw-araw ko po yung pagja-jogging noon. Pag-walking dito po sa park po namin. Alam nyo, meron akong nakikita doon. Ito matindi. Tuwing uuwi ako, pagtapos ng jogging, ng walking, kasama yung aso ko, lagi ako may nakikitang matanda doon na nagiinom, naninigarilyo, tapos wala naman siyang kausap. Sabi ko, ba't yun ang haba-haba ng buhay? Na para bang ang lakas, kaya niya pang uminom doon hanggang 10:00 ng gabi. Tapos ako, ang bata-bata ko pa, nagkaganto na ako ng problema. Amen? Yon ay pagsubok ng ating Panginoon. Pero magtataka ka Ba't kaya ganun? Mamaya aalamin po natin mga kapatid. At ito pa isa, verse 11. Ito matindi. Sabi ni Asaph, they say, how would God know? Kinausap ni Asaph sa sabi ng mga arrogant, how would God know? Does the Most High know anything? Paano naman malalaman ng Diyos? Kung alam ng Diyos, may pakialam ba siya sa amin? Amen? Yun ang sabi ng mga they mocking our God. Kinukutya na lang ang ating Diyos. Hindi nila pinaniniwalaan. Tapos sila pa yung healthy. Tapos ito matindi. Sinasabi nila, wala naman pakialam ang Diyos sa amin. Alam niyo po mga kapatid, makinig po kayo. Kapag babad ka sa kasalanan, iniisip natin lagi, walang pakialam ang Diyos. Sayang, na-miss niyo yung part na dapat mag-amen kayo.
Kapag babad po tayo sa kasalanan, hindi mo iniisip na may pakialam sa iyo ang Diyos. Lagi mo iniisip, wala pakialam sa akin ang Diyos. Kaya babad sa kasalanan. Lalo na kapag ina-isolate mo yung sarili mo, ang iisipin mo talaga, walang paki sa iyo ang Diyos eh. Walang paki sa iyo ang church kapag ina-isolate mo ang sarili mo, kapatid. Hindi mo mararamdamang mabuti ang Diyos kapag iniwalay mo ang sarili mo sa presensya ng ating Diyos. Yun ang sinasabi ng mga makasalanan. Yun ang mga sinasabi ng mga nag-e-enjoy sa kasalanan. Pero alam niyo po, mabuti ang ating Panginoon. Sabi ko noon, Lord, kailan mo ako minahal? Akala ko dati, minahal ako ng Panginoon nung time na nag-church ako. Hindi pala. Minahal ako ng Panginoon nung time na hindi ako kamahal-mahal. Naging mabuti pa rin ang Diyos nung time na hindi ako mabuti sa Kanya. Nung time na lumayo ako sa Kanya. Ako kasi po, nag-backslide po ako eh. Nagpatawad pa rin ang Diyos sa akin kahit ako hindi natutong magpatawad. Napakabuti ng ating Panginoon. Kaya wag natin iisipin, kapatid, na ang Diyos walang pakialam sa atin. Yan yung nakita ni Asaph eh. Eto maganda sa ginawa ni Asaph. Siguro pa, ito na yung gawin natin puntos. Psalm chapter 73, verse 17. Ito ang ginawa ni Asaph. Gulong-gulo na siya sa kanyang mga iniisip. Nagtatanong siya sa Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, walang masama magtanong sa ating Panginoon. Mamaya pag-uusapan po natin yan. Till I entered the sanctuary of God. Ito yung naging sagot niya. Till I entered the sanctuary of God. Then I understood their final destiny. Point number 1, stay close to God. Dapat lagi kang malapit sa ating Panginoon. Ito yung ginawa ni Asaph. Gulong-gulo siya. Alam niyo ginawa niya? Lumapit siya sa presensya ng Panginoon. Pumunta siya sa church. Naalala ko, mga kapatid, nung time na may kausap po akong atheist, alam niyo yung mga atheist, hindi sila naniniwala sa Diyos. Ang sinasabi lagi ng mga atheists, there is no God. Walang Diyos. Amen? Yun ang sinasabi nila eh. And then, pag tinanong mo sila, paano ka naging atheist? Yun ang dapat tanong eh. Kasi wala namang pinanganak na atheist eh. No? Lahat tayo may sense na may creator. Tapos, tinatanong ko, paano ka naging atheist? Alam niyo, may nangyaring hindi maganda sa buhay niya. Tapos hindi daw siya sinagot ng ating Panginoon. So doon niya naisip, hindi naman pala totoo ang Diyos. So hindi siya naniniwala sa Diyos dahil hindi nag-i-exist ang Panginoon. Kapatid, hindi siya naniniwala sa Panginoon, hindi dahil hindi nag-i-exist ang Panginoon. Hindi siya naniniwala dahil na-disappoint siya sa Panginoon. Amen? Pero alam niyo po, mas malalim doon, mga kapatid, yung pagiging disappointed natin, kapag lumalim yan, magkakaroon tayo ng bitterness. Totoo po yun. Yun ang nagpapalayo sa atin, sa Panginoon. They are disappointed sa ating Panginoon. Minsan ganun tayo eh. Sino dito na-disappoint? Amen. Yung na-disappoint ka, pinili ng katabi mo yon. Pero yung maging bitter ka, pinili mo na yon. Amen? Ganun yung mga atheists eh. Walang Diyos. Kasi bakit? Na-disappoint sila eh. Minsan ganun tayo, no? Pag hindi sinagot ng Panginoon yung panalangin natin, parang wala namang Diyos. Ito ang sinasabi ng mga born again, ng mga Christian. Kanina, there is no God, sabi ng mga atheists. Ang sinasabi ng mga born again, ito po. Where is God? Nasaan ang Diyos? Lord, nasan ka? Nung wala kaming makain. Lord, nasan ka? Nung iniwan niya ako. Lord, nasan ka? Nung nakaranas kami ng abuse. Lord, nasan ka? Nung nawasak yung pamilya namin. Bakit di mo pinigilan, Panginoon, kung totoo ka? Alam mo mga kapatid, pag ganyan yung mga tanong, hindi ka naghahanap ng sagot. Naghahanap ka ng masisisi. Amen?
Minsan ganun tayo eh. Di ka naman talaga naghahanap ng tanong eh, ay ng sagot eh. Naghahanap ka lang ng masisisi. Dahil ang Diyos hindi naman mabuti ang ating Panginoon, kaya minsan sisihin mo lang sa Diyos, si Lord kasi. Alam niyo po mga kapatid, meron kaming Bible study sa Binakayan, and praise God, nandito po si Brother Mark. Sila po yung bina-Bible studyan namin. Ito po nangyari. Kinapos na naman. Kinapos na naman ang lingkod ng ating Diyos. Mapagbigay eh. Sabi ko sa Panginoon, Lord, wala akong pamasahe. Medyo malayo yung Binakayan. Sa mga nakakaalam, paglalakarin mo, parang marulas. No? Medyo malayo yung Binakayan kasi may pasikot-sikot pa. Sabi ko, kung lalakarin. Sabi ko, pwede naman. Magpapanggap ako nagja-jogging. Diba? Minsan, kunwari, jogging, pero wala palang pamasahe. Sabi ko sa Lord, maghahanap ako ng mga barya. Kasi alam ko, may mga barya akong hindi pinupulot eh. Parang nagtanim, no? Ganun pong ginawa ko mga kapatid. Inangat ko lahat ng pwedeng iangat para mahanap yung mga barya. Alam niyo po, nakahanap ako sa east. Tapos yung iba, wala pang muka. Sabi ko, kulang to. Kasi pamasahe papunta doon, mamasahe pa sa loob. Ganun din pabalik. So, 4 yung pamasahe ko, kulang to. Sabi ko, Lord, ba't naman ganito? Pupunta naman ako sa ministry Maglilingkod naman ako sa iyo, Lord Bakit naman kulang pa, Panginoon? Bakit etong mga hindi naglilingkod, walang ganitong problema? Alam niyo po, natauhan ako. Huminto ako saglit. Sabi ko sa Panginoon, Lord, sorry, ikaw na po bahala. Sabi ko noon, yun na yung decision ko. Maaga akong pupunta, maglalakad ako. Tapos pag-uwi, mag-aaya ako mag-jogging. Di yun na decision ko. Sabi ko sa Panginoon, Lord, thank you, binigyan mo ako ng kapayapaan. Sana wag lang umulan, Lord. Ang ginawa ko mga kapatid, naghahanap po ako ng bag para lalagyan ng cellphone. Kasi pa magjo-jogging, di ba? Alam nyo, habang naghahanap ako ng bag, kinalkal ko yung mga iba kong bag kasi nandun, inahanap ko siya eh. Alam ko, doon ko lang nilagay eh. Nakakita po ako ng mga barya. Sakto, pamasahe, papunta at pauwi. Nung time, alam niyo po, sinikap ko maghanap sa sarili ko, pero wala akong nakita. Nung pinagkatiwala ko sa Panginoon, nagkaroon at saktong-sakto. At alam niyo po, pagtapos ng Bible studying yon, nakapagkape pa kami. Ganon kabuti ang ating Diyos. Kasi, kanino ka pa ba magtatanong, kapatid? Minsan, pagka may problema tayo, tinatanong natin sa mundo eh. Halimbawa, maghihiwalay na kayo ng mag-asawa. Ang tatanungin mo, yung dating hiwalay din sa asawa. Magtatanong ka, paano tumigil sa pag-iinom? Ang tatanungin mo, yung nagtitinda ng alak. Magtatanong ka, paano tumigil sa sugal? Ang tatanungin mo, yung laging nananalo. Di ba? Alam mo kapatid, ito sasabihin ko po. Huwag kang lumapit dun sa nagtatagumpay sa kasalanan. Lumapit ka sa nagtagumpay sa kasalanan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Amen? Ay, merong iba dito. Wala. Gusto mo tumigil sa pagbe-vape and gusto mo tumigil sa pagbe-vape, ang tatanungin mo, yung nagtitinda ng vape. Amen? Si Jesus lang ang kailangan po natin, mga kapatid. Si Jesus ang sagot. Marami kang tanong, Lord, bakit kailangan mag-tithes? Lord, bakit kailangan pumunta ng Sunday worship? Kay Jesus ka magtanong, huwag ka magtanong doon sa laging late. Diba? Attend ka, lagi ka rin naman late bro Diba? Gusto mong tumigil sa pag-iinom, ang tatanungin mo, yung hindi makaalis sa pag-iinom, bro, paano ba makalimot sa pag-inom? Simple lang yan, pare. Ang kailangan mo, mag-inom. Bakit? Para makalimot ka. Saan? Sa pag-inom. Wala sa ayos, may makukuha kang sagot, pero hindi yun para sa'yo. Ang kailangan natin, Bible. Sabi mo sa katabi mo, basa-basa rin.
Kailangan mo lumapit sa Diyos, kapatid. Kailangan mong lumapit sa ating Panginoon. Point number 2. Sabi sa verse 23, eto na, na-realize niya na, mabuti ang Diyos. Ay, balikan ko lang po kanina mga kapatid, meron lang ako naalala. Pwede po pakibalik? Ganito talaga pag live eh. Doon sa verse. Sabi diyan, yet I'm always, balik. Yan, 17. Till I entered the sanctuary of God, then I understood their final destination. Ito po yung gusto kong sabihin kanina pa. Oo, yumayaman sila, pero papunta silang impyerno pag di nila tinanggap ang ating Panginoon. Kapatid, sasabihin ko to sa inyo, kung ngayon parang pinagkaitan ka ng langit, lupa, impyerno at kung ano-ano pa. Pero pagtapos ng buhay natin dito, kung tinanggap mo ang ating Panginoong Yesus, doon sa langit, walang hanggang kasama natin ang ating Diyos. Yon ang tunay na kabutihan at pagpapala ng ating Panginoon. Parehas ng dinadanas. Huwag na tayo mainggit sa iba. Huwag na tayo mainggit kung sila may kotse, tayo wala. Kung sila may motor, tayo wala. Okay lang yon. Basta meron kang Diyos. Magkaiba kasi tayo ng destination eh. Magkaiba ng purpose, kapatid. Tandaan niyo po yan. Ang kailangan lang, magtiwala ka sa ating Panginoon. 73:23, yet I am always with you. Lord, thank you Ito yung na-realize niya. Biglang kumambyo si Asap eh. Kanina, iba yung naiisip niya na parang di naman mabuti yung nangyayari sa akin. Parang mas mabuti pa yung nangyayari sa mga hindi Kristiyano. Pero nung na-realize niya, nung pumasok siya sa presensya ng ating Panginoon, bigla niyang na-realize, buti pala ang Diyos. Sabi niya, yet I am always with you. You hold me by my right hand. Point number 2, kapatid. Let God hold you. Hayaan mo ang Diyos ang umawak sa iyo, kapatid. Lord, thank you Kahit napabitaw na ako, hindi mo ako binitawan. Hinigpitan mo pa yung hawak sa akin. Lord, thank you Kahit napapalibutan ako ng kahiyan, yung kamay mo nagawa akong yakapin. Di ba mapasabi ka, Lord, thank you Pakiramdam ko parang wala akong makilos sa church. Pero thank you, Lord, dahil kumikilos ka pa rin sa buhay ko. Kapatid, mabuti ang ating Panginoon. Gusto ko itong sabihin, kapag nangangalay ka sa pagkapit sa Panginoon, hayaan mo naman ang Diyos ang kumapit sa iyo. Bakit? Ganito po yan, favorite ko to illustrations pag Bible study. Halimbawa ako, tatay, kunwari lang huwag niyo kasama sa Father's Day. Joke lang. Halimbawa ako, tatay, meron akong anak, kapag halimbawa nasa bangin na kami, nasa bingit na ng kamatayan, sa tingin nyo, kapag nasa bangin yung anak ko, kapag siya ang kumapit sa akin, sa tingin nyo po, tatagal? Hindi tatagal, di ba? Kasi yung bata, mangangalay. Pero kapag yung tatay ang kumapit sa kanya, maliligtas yung bata. So, ibig sabihin, kapatid, sa mga panahong gusto mo nang bumitaw, hayaan mo ang Diyos ang kumapit sa iyo. Hayaan mong kamay ng Diyos ang kumapit sa iyo. Kapatid, ganito po yan. Ito ang katotohanan. Hindi ikaw ang kumakapit talaga sa Diyos eh. May time, marirealize natin kumakapit tayo. Pero ang totoo, biyaya ng Diyos kung bakit tayo naligtas. Biyaya ng Diyos kung bakit tayo mapupunta sa langit. Dahil kinapitan tayo ng ating Panginoon. Hindi tayo ang pumili sa Kanya. Siya ang pumili sa atin, kapatid. And alam niyo po, yung sinasabi dito sa verse na yan, lagi sinasabi, right hand. Alam niyo po ibig sabihin ng right hand? Means authority. Kasi kapag right hand, kung gaano to kalakas, matotodo niya eh. So yun yung pinangliligtas sa atin ng Panginoon. Pwersang-pwersa at todo-todong lakas yung pinangkakapit sa atin ng ating Panginoon. Kaya isa lang ang ibig sabihin, alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Ano man ang nararanasan mo ngayon, alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Kaya pala siguro sinabi ng ating Panginoon, kay Jesus, sinabi ni Jesus sa ating Panginoong Diyos, nung time na siya ay nasa crucifixion, sabi niya, Father, into your hand I commit my spirit. Father,
into your hand I commit my spirit. Sabi ko, Lord, napakabuti mo. Kasi doon time na si Jesus, siya ay pinapako sa krus, ang daming kamay na nagpahirap sa kanya. Tapos nung time na, pinipigilan, nung time na nandun na siya, malalagutan na ng hininga, Lord, sabi niya, Ama, ayoko na sa kamay ng mga taong ito. Gusto ko sa kamay mo na. Bakit? May safe place kasi sa kamay ng ating Diyos. Ganon din yung mga kamay natin eh. Makasalanan to, kapatid. Isa to sa mga nagpahirap sa ating Diyos. Pero kahit ganon, hinawakan pa rin tayo ng ating Panginoon. Nagawa pa rin tayong yakapin ng ating Diyos. Dahil ang Diyos natin ay buhay. Palakpakan natin ating Panginoon. And merong isang orphanage, ang nakalagay dito, yan ay Kloster Indersdorf. Yan po ay isang orphanage noong 1940, mga kapatid. So, noong 1940s, yun yung kasagsagan ni Adolf Hitler. No? Si Adolf Hitler, siya yung mga nagpapatay. Nasusundan niyo ba? Si Adolf Hitler, siya yung mga nagpapatay sa mga Jewish people at sa iba pang mga tao. Grabe tong taong ito. And alam niyo po, pinapatay niya yung mga matatanda, yung mga magulang. So, ang nangyayari, naiiwan yung mga bata. So, ang ginagawa ng orphanage na to, yung mga batang wala ng magulang, yung mga batang pinatay yung magulang sa harapan nila at natirang buhay, kinukup-kup ng orphanage na ito. Nung time na yon, alam niyo po, nangyari, yung mga bata, tuwing gabi, hindi sila makatulog. Kapag ang bata ay hindi makatulog, nagiging restless. So, ibig sabihin, sobrang pagod na pagod yung mga bata. Bakit kaya hindi sila makatulog? Alam niyo kung bakit? Kasi traumatized yung isip nila. Iniisip nila, anytime, baka may sumakop sa amin dito. Kasi yun yung nakita nila eh. Yun yung nakita nila sa kamay ni Adolf Hitler eh. Yun yung nakita nila sa kamay ng gera. Kaya kahit nasa kamay na sila ng safe place, iniisip pa rin nila, baka may mangyaring kahit ano, baka mangyari na naman ulit yung nangyari sa atin. Kaya lagi silang gising. Pero alam niyo, ginawa po nila, nung orphanage, nagbigay sila ng tinapay sa lahat ng mga bata. Tagdadalawa. Tapos alam niyo po, nakakatulog kapag kinakain. Oo, gutom lang pala. Hindi, biro lang. Nakakatulog sila kapag kinakain. Tapos, ito ang kakaiba, kasi dalawang tinapay yung binibigay. Yung isang tinapay, nilalagay sa ilalim ng unan. Tapos nakakatulog sila. Tapos, ilang gabi pa lang nangyayari. Nagtataka yung mga tao sa orphanage. Bakit gano'n yung nangyayari? Then, hanggang sa nangyayari, kinausap nila, in-interview nila yung isang bata, bakit nyo tinatago yung isang tinapay sa ilalim ng unan? Kayo. And sabi ng bata, para may kainin kami bukas. Traumatized pa rin pala sila. May trauma pa rin pala sila kahit araw-araw nagsusupply sa kanila yung orphanage. Iniisip nila, baka bukas, biglang may sumakop na naman eh. Baka bukas, wala nang supply. Pero alam niyo po mga kapatid, kapag ang Diyos ang pinagtiwalaan mo, araw-araw may supply ka. Kaya siguro sinabi ng ating Panginoon, siya ang bread of life kasi hindi ka na magugutom kapag si Jesus ang tinanggap mo sa iyong buhay. Amen? Hindi titigil ang kabutihan ng Diyos. Hindi titigil ang pagpapala ng ating Panginoon. Kapag sinabi niyang araw-araw siya ang bahala, kapatid, magtiwala ka kasi ang Diyos ang kumakapit sa iyo. Hindi mauubos ang pagpapala ng Panginoon. Tandaan niyo po yan. Amen? And last point. Masyado ba mabilis? Psalm chapter 73 verse 26. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart, and my portion forever. Sabi ni Asaph, dapat pala magtiwala ako sa Panginoon. May time na wasak ako,
May time na mawawala ang kumpiyansa ko. May time na hindi ako malakas, pero ang Diyos laging malakas. At siya lang ang kailangan ko magpakailanman. Basahin natin sa Tagalog. Sabi dito, maganda to, manghina man ang aking katawan. Praise God. Manghina man ang aking isipan. Kayo, O Diyos, ang aking kalakasan. Kayo lang ang kailangan ko magpakailanman. Sinasabi na Asaph, Lord, okay lang, kahit pagpalaan niyo sila, ikaw naman ang kailangan ko. Nagbago na yung isip niya eh. Bakit? Kasi lumapit siya sa Panginoon. And point number 3. Be restored by God's goodness. Alam niyo yung sinasabi ni Asaph, may time na wasak yung isip natin, may time na pagod na tayo, physical at spiritual, pero ang gusto ng Diyos sa kanyang kabutihan, ikaw ay magpapahinga. Amen? Kaya siguro sinabi ng Panginoon, pagod na ba kayo? Spiritually, pasanin niyo ang aking pamatok. Magaan ito. Magaan ito. Kapatid, kung magpapahinga ka, kung magre-restore ka, sa biyaya na ng ating Panginoon. Kasi darating yung time na manghihina ka. Darating yung time na magkakasala tayo kahit Kristiyano pa rin tayo. Darating yung time na yayanigin yung pananampalataya natin. But all you need to do is go back to Jesus. Balik ka lang sa ating Panginoon. Naalala ko nung time na si Peter ay wasak na wasak din. Kilala niyo po si Peter. Wasak na wasak siya nung time na yon. Sapagkat si Peter ay malakas. Malakas ko, no? Sabi niya sa Panginoon, Lord, hindi kita i-betray. Dapat dumaan muna sila sa bangkay ko. Ang lakas si Peter, no? Then alam niyo po, sabi ng Panginoon, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. Dumating yung time na sobrang kumpiyansa ni Peter, pero yung kumpiyansang yun, hindi siya napatatag nung dumating na siya sa pagsubok. At sabi dito sa John chapter 21, verse 3, ito yung time na 3 beses niya nang i-deny si Jesus. Sabi yan, ito yung time na dinenay niya si Jesus, tapos bumalik siya sa dati niyang buhay. Kasi ganun talaga eh. Kapag ka na-disappoint ang tao, kapag nawala yung pag-asa niya, babalik siya sa dati niyang buhay. Amen? Bumabalik sa dating buhay. Sabi niya dito, I'm going out to fish. Sabi niya sa mga disciples nun. Simon Peter told them, and they said, sama kami. Saan ka pupunta? Sama kami. Sabi niya, so they went out and get into the boat, but that night, they caught nothing. Ito yung time na wasak si Peter, bumalik siya sa dating buhay, pero wala rin siyang napala. Di po ba kayo nagtataka? Di ba? Dati tayong manunugal, sabihin na natin, dati tayo nagiinom, dati tayo nagloloto, and nung naranasan natin yung kabutihan ng Diyos, tapos na-disappoint tayo, nawasak ulit tayo, bumalik tayo sa pagsusugal, nagtataka ka, ba't di kayo nananalo? Nagtataka ka, ba't ang hirap makahanap ng trabaho? Alam niyo po kung bakit? Kasi ayaw ng Diyos mawili ka sa dati mong buhay. Ito ang katunayan na pinili pa rin siya ng ating Panginoon. Kahit binetray niya si Jesus. Amen? Pinili ka ng Panginoon, kapatid. Ito matindi. Ito matindi. May plano na pala ang Panginoon na i-restore siya una pa lang. Nung time na nagkasala siya, doon pa lang gusto na siya i-restore ng ating Panginoon. Sabi sa Luke chapter 22, verse 60 to 61, sabi diyan, Peter replied, ito yung 3 beses na, man, I don't know what you're talking about. Hindi ko kilala yung tao yan. Just as we speaking, the rooster crowed. Habang nagsasalita pa lang siya, tumilaok na ang manok.
At ito ang ginawa ni Jesus. Merong naka-usli dun sa pinto, kasi nandun lang naman siya malapit kay Jesus. The Lord turned and looked straight at Peter. Nung time na narinig din ni Jesus na tumilaok, siguro narinig din ni Jesus na dinedenay siya ni Peter. Nung time na tumilaok na yung manok, tiningnan niya si Peter. Then Peter remembered the word the Lord had spoken to him. Before the rooster crows today, you will disown me 3 times. Sabi ng Panginoon sa kanya, di ba, sabi ko, ide-deny mo ako. Alam nyo, habang binabasa ko itong verse na to, yung una, akala ko, yung tingin ni Jesus, yun ay tingin ng condemnation. Akala ko ganun. Akala ko yung tingin na yun ang tingin ng judgment. Akala ko ginajudge ni Jesus si Peter. Pero na-realize ko, habang pinag-aaralan ko siya, ito ang tingin ng restoration. Hindi yung tingin ng condemnation. Yun ay tingin ng restoration. Bakit? Ang Diyos hindi tumitingin sa makasalanan unless pinatawad ka. Amen? Sabi sa Matthew chapter 27, verse 46, My God, ito yung time na nasa cross ang ating Panginoon. Sinigaw to ng ating Panginoon. My God, why have you forsaken me? Ama, bakit mo ako tinalikuran? Ama, bakit di mo ako matignan? Bakit hindi matignan ng ating Diyos Ama ang ating Panginoong Hesus yung time na yon? Dahil yung kasalanan natin nasa ating Panginoong Hesus. Dahil banal ang ating Diyos, kapatid. Tinalikuran ang ating Panginoong Hesus ng ating Diyos dahil sa kasalanan natin. Pero si Peter, nagawang tignan ng ating Panginoon. Bakit? Kasi may restoration ng ating Diyos. Ni-restore na nung time na yon si Peter. Yung 3 beses na tinanong si Peter, yun ay confirmation. Yun ay pamamalita kay Peter na pinatawad kita. Pero dun pa lang sa time na yon, nagawa na pala akong tignan ng ating Diyos. Kapatid, hindi ka tinitignan ng Panginoon para i-condemn ka, at masyadong mabuti ang ating Panginoon. Bakit? Napatawad na ang kasalanan mo dahil sa sakripisyo ng ating Panginoon. Una pa lang pala, may plano na ang ating Panginoon na i-restore yung buhay natin. Kaya pala, kapatid, nandito ka pa rin. Kaya pala, nandito ka pa rin. Nakikinig ng salita ng Panginoon. Kasi ni-restore ka ng ating Panginoon. Romans chapter 8, verse 28. Dito na po ako mag-e-end. Lasapin po natin to. Pwede po ba tayo tumayo? Sabi dito sa Romans chapter 8, verse 28, And we know that in all things, God worked together for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. May tinawag ang Diyos dito. Alam kong tinawag kayo ng ating Diyos at gustong sabihin sa iyo ng Panginoon na kung ano man ang nararanasan mo, yan ay para sa ikabubuti mo. Dahil mabuti ang ating Panginoon.